Tulong po sa pabahay ang hiling ngayon ng mga biktima ng Bagyong Yolanda. Ang DSWD po magpapatayo raw ng bunk houses bilang pansamantalang tirahan ng mga biktima. At mula po sa Tacloban City, may ulat on the spot si Julius Segovia. Julius? Pia, bukod sa relief goods, bahay na matitirahan ng hiling ngayon ng mga residenteng naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Yolanda. Sa Tacloban City, maraming biktima ng bagyo ang naghahakot ng mga yero at kahoy na pwede pang mapakinabangan para muling makapagtayo ng masisilungan. Wala naman daw silang pera pambili ng bagong construction materials o kung may pambili man, wala pa rin namang supply ng mga materyales sa paggawa ng bahay dito sa lungsod. Kaya hirap sila talaga. Nagkakasya muna sila sa mga evacuation center. Ang pagtatayo ng matitirahan para sa mga biktima ng bagyo ang sunod na aatupagin ng Task Force Yolanda. Ayon kay DSWD Secretary Dinky Soliman, mula sa temporary shelter, magtatayo sila ng bunk houses hanggang sa maisaayos ang permanent housing ng mga residenteng napinsala ng bagyo. May 24 na kwarto at may hiwalay na CR para sa lalaki at babae ang bawat isang bunk house. Ang Municipal at City Social Welfare Office na raw ang tutukoy kung sino ang pinaka-nangangailangan nito. Ang long-term plan naman ng Task Force Yolanda, makapagtayo ng climate resilient houses. Kinukonsulta na raw ng DSWD at DPWH ang national government para sa mga housing loan package na maaaring ialok sa mga biktima ng bagyo. Nagpapatuloy naman ang psychosocial therapy sa mga batang nakaligtas sa Super Typhoon. Isang guro mula sa Bicol ang bumiyahe pa Leyte, bit-bit ang mga sulat ng kanyang mga estudyante para sa mga bata ng Tacloban City. Kalakip sa sulat ang mga mensahe ng pag-asa. Malaki raw may tutulong ito para agad makarecover ang mga bata sa traumang idinulot ng super bagyo. Yan muna ang pinakasariwang balita pa rin mula rito sa Tacloban City. Balik sa iyo. Maraming salamat, Julius Segovia.